Amen. Sinong masaya na narito ngayong umaga? Ako'y masaya ngayong umaga. Ikaw ba'y masaya? Oh. Tayo'y masaya ngayong umaga na purihin ang Panginoon, na sambahin ang Diyos. Alam nyo ba, sa kaharian ng Diyos, walang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday. Only Sunday. Every day is Sunday. Resurrection Sunday. Every day is Christmas Day. Every day is New Year. Kaya sa kaharian ng Panginoon, punong-puno ng pagsasaya. Amen? Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Kaya po ang Sunday, pagpahalagahan natin. Dapat kapag Sunday, nandun tayo sa church. Nagpupuri sa Panginoon. Maaga tayo na nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Ang Sunday, hindi paglalaba. Ang Sunday, hindi paglalakwatsa. Ang Sunday ay pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen? Pwede bang pakisabi mo sa katabi mo yun? Pwede ba yun, kapatid? Sabi mo sa kanya, dapat. Amen. Dapat ang Sunday ay pagpupuri, pagsamba, pagpahalaga natin ng Diyos sa ating buhay. Ngayong araw na ito, mga kapatid, inaalaala natin ang resurrection ng Panginoon. We commemorate the resurrection of the Lord Jesus Christ. At ngayon, maraming tao nagse-celebrate, of course, ng resurrection ng ating Panginoong Hesus as a historical, but others in a powerful moment. Si Lord, isang beses lang siya namatay, isang beses lang siya nabuhay. At ito inaalaala natin. But the resurrection is not only something we remember, it is something we experience. Ang resurrection, hindi lamang po pag-alaala. Maranasan natin yung kapangyarihan nun, yung resurrection sa ating buhay. We can experience the Lord Jesus Christ resurrection every day as the source of life and power for every believer. Yung resurrection ni Lord, ito yung source ng ating buhay. Kaya tayo nabubuhay because of His resurrection power. At may pag-asa tayo muli. Hindi lamang ng kanyang kapangyarihan sa atin every day, kundi yung resurrection talaga in the future. Because we believe, dahil tayo sumasampalataya. Mga kapatid, the resurrection power is a daily reality for the believer. Ang resurrection, ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay pang-araw-araw na realidad sa mga taong sumasampalataya. Kaya kapag ito'y totoong niyakap natin, pinaniwalaan natin, sumampalataya ka sa realidad ng buhay na ito, mabubuhay ka sa kapangyarihan ng Diyos na magbibigay sa iyo ng provision sa isang supernatural speed or supernatural acceleration, supernatural strength, and fruitfulness beyond what we could ever achieve on our own. Higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating inaakala, yung kapangyarihan ng resurrection. And I pray this morning that the Holy Spirit will enlighten you about the resurrection, about the power of resurrection. Ngayong umaga, ako po ay mangungaral sa pagsang resurrection power leads to acceleration of living in God's power. Ang pagkabuhay na muli ay siyang kapangyarihan na magdadala sa iyo doon sa mabilis na pagkilos sa pamumuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Last Sunday, we talk about John 12, verse 24, na sinabi ng Panginoon, maliban na yung butil, mamatay at mahulog sa lupa, mananatili siyang mag-isa. Pero kapag siya'y namatay, siya'y magiging mabunga. And that is the prophecy for Jesus Christ. And the same seed speaks to us. Tayo rin yung binhi na yan, na dapat tayo mamatay sa ating mga kasalanan. Katulad ng sinabi kanina ni Pastor Bong, mamatay tayo sa ating pride, sa ating self-will, sa ating po mga personal agenda, at mabuhay tayo kay Kristo. Amen? Mabuhay tayo kay Kristo.
Ngayong umaga ang ating text, ang ating verse ay Romans 8 verse 11. And I will read this in the King James Version. Sapagkat meron pong sinasabi sa atin based on this version. It says, "But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you." Take note of this. If the Spirit of Him, dito makikita natin yung tatlong persona. Yung Holy Spirit, yung Him, the Father, and Jesus as raised from the dead. If the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Jesus Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you, or that dwells in you. Kung ang Espiritu ng Diyos Ama na bumuhay kay Jesucristo ay nananahan sa iyo, siya na bumuhay kay Jesucristo mula sa mga patay, siya magbibigay ng buhay sa iyo. He will quicken you. He will quicken your mortal bodies by His Spirit that dwells in you. So itong Romans 8:11, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng isang powerful reminder, isang makapangyarihang pag-alaala na yung Espiritu ni Kristo, o yung banal na Espiritu, yung bumuhay sa Panginoong Jesucristo mula sa mga patay, nananahan sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, nananahan sa iyo. Hindi siya inactive. The Holy Spirit is not inactive. The Holy Spirit is active. He is powerful. His role is to quicken you, to quicken me, and to enliven our mortal bodies. Yun ang role ng Holy Spirit. Buhayin ka, palakasin ka, pagalingin ka, pagpalain ka. Amen? Mabuhay ka sa Kanya. You see, mga kapatid, through the power of the Holy Spirit, the resurrection becomes a divine power shift. Yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus mula sa mga patay, nagkaroon ng tinatawag na divine power shift o yung transition, pagpapasa ng kapangyarihan. It is a supernatural restart, supernatural na pagpapasimula ng buhay, and a prophetic acceleration into new dimension of life. Isang propesiya ng pagpapabilis sa ating panibagong buhay. Sa dimension ng ating buhay. Na ang buhay hindi mabagal. Ang buhay kaya bumabagal dahil may taong hindi niya ina-acknowledge ang Holy Spirit. Today, I will share this, that how to walk in this resurrection power. Share ko sa inyo, mga kapatid, kung paano lumakad, kung paano mabuhay dito sa resurrection power na ito. It's not about religion. It is about empowerment of God that brings acceleration o nagbibigay ito ng pagpapabilis sa ating pang-araw-araw na buhay. So the question today is this: how can we experience? Pastor, paano ko mararanasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na magpapabilis sa aking pang-araw-araw na buhay? Because the death and resurrection of Jesus Christ is not just historical. Hindi siya kasaysayan lamang. Mga kapatid, ito ay isang karanasan ng makapangyarihang pamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So paano natin ito mararanasan? Paano mo mararanasan ang Romans 8:11? Alam niyo, naranasan ko yung John 12:24 na mamatay sa sarili. And I pray to God that the Lord will quicken us na mabuhay tayo kay Kristo. Na maranasan mo yung tinatawag na pagkabuhay na muli, not just in the future, but today, in everyday life. So first, that we should do is this: acknowledge. Acknowledge the resurrection power of the Holy Spirit that dwells in you. I-acknowledge mo siya. That's why every day I acknowledge the Holy Spirit. Every day I acknowledge, every morning I acknowledge the presence of the Lord. Every morning and every day I acknowledge and I believe in the power of the Holy Spirit. You must acknowledge Him. Kilalanin mo siya. Acknowledge mo siya sa iyong buhay. Acknowledge the resurrection power of the Holy Spirit that dwells in you.
Romans 8 verse 11, the first sentence says, "But if the Spirit of Him that raised Jesus from the dead dwells in you," kung ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Hesus Kristo ay nananahan sa iyo. Kung siya'y nananahan sa iyo, that raised Jesus from the dead dwells in you. Kung ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Kristo ay nananahan sa iyo. Now take note of this word. The word dwells. The word dwell in Greek is oikeia, meaning to reside, to make a home. So, kung sinasabi ng banal na kasulatan na kung ang banal na Espiritu na bumuhay kay Jesucristo nasa iyo, nananahan sa iyo, siya ay nananahan sa iyo, siya ay nagre-reside sa iyo, tumatahan sa iyo, then, you will experience the power. That is why the Bible says we are the temple of the Holy Spirit. And the Holy Spirit dwells in us. When you receive Jesus Christ, when you believe in the Lord Jesus Christ, you receive the Spirit of Christ. That's why we are the temple of the Holy Spirit. He dwells in us. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6, verse 19, in the New American Standard Bible, it says, "Do you not know? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Holy Spirit na nasa inyo? Whom you have from God?" Na tinanggap mo mula sa Diyos at hindi ka sa iyong sarili. When you believe in the Lord Jesus Christ, hindi ka sa iyong sarili. Ang Espiritu niya ay nananahan sa iyo. That's why the believers are called the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in us. Hindi siya inactive. Active siya. Kung i-allow mo siya, kung i-acknowledge mo siya, kung kikilalanin mo siya. If you will just humble yourself to the Holy Spirit. If you will just surrender or yield yourself to the Holy Spirit. Take note of this. The Spirit that raised Jesus Christ from the grave is not just visiting us. Hindi lamang siya bumibisita sa atin. He dwells in us. That is what the Bible says. He dwells in us. We are the temple of the Holy Spirit. Romans 8 verse 9. In the New International Bible version, it says, "You, however, are not in the realm of the flesh." When you believe in Jesus Christ, when you receive Jesus Christ, wala ka na sa realm. Wala ka na doon sa atmosphere ng laman. Hindi na dapat ang laman. Hindi na dapat yung flesh. Hindi na dapat yung sarili. Hindi na dapat yung pride ang nasusunod sa iyo. Why? Because you receive Jesus Christ as your Lord. And take note of the word Lord, meaning He is the owner. Kaya lang yung iba, tinanggap lang siya for the sake of accepting and receiving Him. But He is not the Lord. Jesus said, many of those, they call me Lord, Lord, and yet they are not doing my will. Pag tinanggap mo siya as Lord, siya'y masunod sa iyo, hindi ikaw. Amen? Siya ang maluwalhati sa iyo, hindi ikaw. Kaya nga, if you will acknowledge the Lord, and lean not on your own understanding, He will crown you with success and victory. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, on your own self. You are, however, the Bible says, are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone, take note of this, if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Kapag ang isang tao wala si Kristo sa kanya, wala ang Espiritu ng Diyos sa kanya, hindi siya kay Kristo. That's why the Bible emphasizes that if the Spirit of Him that raised Jesus Christ from the dead dwells in you, kung siya ay nananahan sa iyo, so you will experience the resurrection power. You will experience the goodness of God. Kaya lang minsan may mga tao na sila ang nasusunod sa kanilang sarili.
Sila yung winner sa kanilang sarili. Hindi si Lord ang winner sa kanila. Kaya may mga Christian life na ups and down, ups and down. Ang Christian life, mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, up, forward, up, forward, up, forward. Do you believe that? Pag kayang pinaniwalaan mo, makikita mo yung sarili mo, magiging kakaiba. Mararanasan mo yung tinatawag na resurrection power sa iyong buhay. You see, the same resurrection power that turned the lifeless body of the Lord Jesus into the risen King is active inside you. Yung Holy Spirit na bumuhay sa patay na katawan ng Panginoong Jesucristo, siya rin yung Holy Spirit na nasa atin. The same Spirit. That means the resurrection power lives in our being. Nananahan siya sa atin. Kung paniniwalaan mo. Kung yayakapin mo, i-embrace mo itong reality na ito. Na siya ay nasa atin. Christ's resurrection, of course, I said before, is not just history. It is a prototype. Prototype of what God will do in every spirit-filled believer. Yung resurrection ni Jesus Christ, prototype ito, mga kapatid, na kung ano nangyari kay Jesucristo, mangyayari sa atin. That's why Jesus said, follow me. When you follow Jesus, the character of Christ will be formed in you. The life of Christ will be formed in you. And you will live a fruitful life. Yun yung emphasis ng John 12:24. And that is the same emphasis ng Romans 8:11. Mga kapatid, the essence of Christian life is this. The same Spirit who raised Jesus now lives inside of you. Take note, hindi ito symbolic. Hindi ito isang idea lang. It's not symbolic, it is literal. It is active. It is empowering. Therefore, acknowledge Him. Kilalanin mo siya sa iyong buhay araw-araw. Literal ito, mga kapatid. Literal na maranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Literal yon. It's just a matter of age. Kahit na bata ka, pag sumampalataya ka, naniwala ka, tinanggap mo ito. It will not be symbolic in your life. The resurrection of Jesus is not symbolic that every year we commemorate. Ganun ang mga tao eh. Every year, kino-commemorate, inaalaala yung kamatayan ni Jesucristo, ang pagkabuhay ni Jesucristo, pero balik ulit sa dating buhay. Balik sa kasalanan, balik sa pagmumura, balik sa bisyo. Walang kapangyarihan. Bakit? Kasi hindi niya pinaniwalaan, hindi niya tinanggap na hindi lamang ito symbolic, it is literal. A changed life, an active life, an empowered life. And we, as God's people, should acknowledge Him. Paniwalaan natin siya. You see, the resurrection power dwells in you. You must believe that. I believe in the Bible. I believe in the Word of God. That's why I devoted myself to the Word of God. I believe in the Bible. Because the Bible is basic instruction before leaving earth. The Bible is about experience. It's not about just teachings. It is the mind of God. That we as God's people should have the mind of God, the will of God in our lives. So, the resurrection power dwells in you. Ano ibig sabihin nun? It means that the resurrection power is not something you're waiting for. It is inside you now. Ang kapangyarihan na hindi natin hinihintay, nasa iyo ito. Angkinin mo, paniwalaan mo, this life is active. This life is powerful. This life is eternal. Kaya kung nais natin maranasan yung nangyayari sa langit, ipamuhay natin to every day. It means a dead body becomes alive. Yung katawan na patay sa sakit at karamdaman ay pwedeng mabuhay. Pwedeng gumaling. Pwedeng makaranas ng kalakasan. It means dead dreams can live again.
Na yung mga namatay na pangarap mo ay pwedeng mabuhay muli. Pwede magkaroon ng kaganapan sa iyo yung mga pangarap na naunsyami, na hindi mo naranasan. Alam niyo, marami sa atin nung bata kayo, marami kayong pinapangarap. Pero hindi ko alam kung yung mga pangarap na yun nagkaroon ng kaganapan sa iyo. Kung meron man, hindi pa yon yung kasapatan ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Gusto ng Panginoon yung kanyang pangarap sa iyo, yung kanyang plano sa iyo, mangyari at maganap sa iyo. Hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong buong pamilya. Yun yung pangarap ng Diyos. It means wasted years can be restored. Yung mga nasayang na taon ay pwedeng maibalik. Yung mga nasayang na relasyon, mga nasugatang relasyon ay pwedeng maibalik. Purihin ang Panginoon. Ang ibig sabihin nito, yung mga closed doors can open suddenly. Hallelujah. Mga sarado na pintuan ng pagkakataon, mga saradong pagpapala sa iyo, ay mabuksan muli. Ma-realize mo yung kaganapan through the resurrection power sa kapangyarihan ng Panginoon. It means progress that take decades can happen in days or months. Yung paglago na para bang ang tagal. Ang tagal ng paglago, matagal ng Kristiyano pero hindi lumalago. Bakit hindi lumalago? Kasi siya ang nasusunod sa kanyang sarili. Siya ang hari. Siya ang reyna sa kanyang sarili. Hindi si Lord. I pray that the Lord will enlighten us this morning. It's about Him, not you. It's about His power, not your power. It's about His authority, not your authority. It's about Jesus Christ, the power of resurrection. Hallelujah. The same power that raised Jesus is not far from us. Hindi siya malayo. Malapit siya sa mga sumasampalataya. Kaya nga ang kaharian ng Diyos hindi malayo. Abot kamay ang kaharian ng Diyos, abot kamay ang paghahari ng Diyos, abot kamay ang kapangyarihan ng Diyos. Matutunan mo lang na lumuhod. Matutunan mo lang na paniwalaan. Matutunan mo lamang na ang kinin ang realidad na ito ng buhay. I'm not preaching with just words. I'm preaching the Word of God. This is the Word of God. Remember, I shared to you the divine acceleration. Remember the Word? Psalm 147 verse 15. It says, He sends out His commands to the earth, and His word runs very swiftly. Iniutos ng Panginoon, pinadala ng Diyos ang kanyang utos sa mundo, at ang kanyang salita ay mabilis na kumikilos. And the purpose of His word, based on Isaiah 55 verse 11, is to prosper you. To prosper you spiritually, mentally, emotionally, physically, financially, socially. That is the very purpose of the Word of God. The Word runs very swiftly. We must believe in the Word. We must believe in John 12:24. We must believe in Psalm 147 verse 15. You must believe in Romans 8:11. If the Spirit of Him that raised Jesus from the dead dwells in you, and He dwells in us because we are the temple of the Holy Spirit. If we will recognize this truth, our faith will activate. Ang pananampalataya natin ay magiging aktibo. Because without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to experience the power of God. Faith is very important. Everything that is not in faith is sin. That's why sabi ng 2 Corinthians 13, examine yourself. Search yourself if you are in faith. If you are in faith, the resurrection power is working in you. If you are not in faith, the resurrection power is not working in you. It's about faith, pananampalataya. Napakahalaga nito mga kapatid. Binubuksan ng pananampalataya ang ating pong relasyon sa Diyos na ma-experience natin yung kapangyarihan ng Panginoon. And we are not waiting for power. You carry His power. The power is inside of you. Nasa iyo ang kapangyarihan.
paniwalaan mo, yakapin mo ang realidad na ito ng buhay. Sabi ng Ephesians 3:20, basahin ninyo po ng malakas, sabay-sabay po kayo, ready, go! Isa pa po, with feelings. Amen? Go! Do you believe in that word? That is the word of God. And it says, God is able to do much more than we ask or think through His power working in you, working in me, working in us. Kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay, higit pa sa iniisip mo, higit pa sa inihingi mo, higit pa sa inaakala mo, sa kapangyarihan niya na nasa iyo. Ang kapangyarihan ng Diyos nasa iyo, kinakailangan mo lang itap yung sarili mo doon sa kapangyarihan na yan. Jesus said, if you will believe, out of your belly shall flow rivers of living water. Yun yung sinabi niya sa babaeng Samaritana, na humingi siya ng tubig at hindi siya mabigyan. Sabi ni Jesus sa kanya, yung tubig na yan, na uminom dyan, ay muling mauuhaw. Pero yung tubig na ibibigay ko sa kanya, magiging isang balon ng buhay sa kanyang kalooban. That is the power of God when you believe. Not just for her. You see, the Bible is for all of us. The Word of God is for you. It is God's love letter for you to realize, to understand, to live according to the Word of God. And you must devote yourself to the Word of God for you to experience the power of God. Because the Word of God runs very swiftly to those who believe. Mabilis na kumikilos ang salita ng Diyos sa taong sumasampalataya, sa taong naniniwala. Pag hindi ka naniniwala, hindi mangyayari sa iyo ang salita ng Diyos. Nothing is impossible to him who believes, the Bible says. That's why you must believe. That the Holy Spirit dwells in you. That inside of you, there is power working in us. At ito'y pinatunayan ng Ephesians chapter 1, verse 18. It says, I pray, Paul said, sabi niya, I pray that the eyes of your heart be enlightened. Dalangin ko na ang mata ng iyong puso ay maliwanagan, na malaman mo yung pag-asa ng kanyang pagkatawag. Ang kayamanan, ang kaluwalhatian ng kanyang kayamanan na inihanda sa kanyang bayan. I pray that the eyes of your understanding be enlightened. Maliwanagan ka. Alam niyo, maraming tao hanggang ngayon bulag sa katotohanan. Hanggang ngayon, simba na simba pero walang enlightenment. I'm not judging them. That is reality. Nangyayari yan everyday. Maraming tao nagsisimba. Maraming tao araw-araw masyadong religious, devoted sa church, and yet walang impact, walang power. Kung sino pa yung religious, sila pa yung masama ang ugali. Nakikita natin yun, di ba? I'm not judging them. It's not about going to church. Yes, it is important. But it is very important for us to believe in Jesus Christ. Na si Yeso Cristo maging karanasan natin. Si Yeso Cristo hindi siya reliyon. Isang relasyon sa Diyos ng kapangyarihan, ng paglilingkod, isang karanasan. And verse 19 it says, I pray that your eyes, that your heart, the eyes of your heart be enlightened. Maunawaan niyo ito, maliwanagan kayo. In His incomparably great power for us who believe. Na maliwanagan ka, na maintindihan mo yung kanyang kapangyarihan na hindi kayang ikumpara. Walang comparison ng kapangyarihan ng Diyos. The devil is no match to Jesus Christ. The devil is no match to God. Wala siyang kapangyarihan. Hindi niya kayang pantayan ang kapangyarihan ng Diyos. That you will be enlightened in His incomparably great power for us who believe. His power is for those who believe.
Kapag sumasampalataya ka, yung kapangyarihan niya nasa iyo. Yung kapangyarihan niya gumagalaw sa iyo. Kapag sumampalataya ka, binabago ka niya, inaayos ka niya, tinutuwid ka niya, kinukorek ka niya, inaayos niya yung iyong ugali. Binabago ka niya. Kaya nga sabi ng Biblia, kung sino man na kay Kristo, magiging isang bagong nilalang. Ang lumang bagay, dating buhay ay lumipas na at lahat pawang bago. Every day, ang buhay kay Kristo, bago. Bagong pagpapala, bagong himala, bagong pagkilos ng Panginoon. You just believe. And it says, that power is the same as the mighty strength, yung kapangyarihan na yon, na hindi mo may kukumpara sa anuman, na yung pinaniwalaan ay the same power, kaparehong kapangyarihan, ng makapangyarihang lakas. Verse 20, He exerted when He raised Christ from the dead. Yung kapangyarihan na yon ay the same power na kanyang ginawa sa pagbuhay niya kay Jesucristo at kanyang pinaupo sa kanang bahagi ng Ama. You see, the same power that is working in us, it is the resurrection power that you must believe na dapat mong paniwalaan. Dapat mong angkinin. That is the resurrection power. Do you believe that? Mga kapatid, kahit anong sigaw ko dito, kahit anong taas ng boses ko, kahit na gaano pa ako ka-passionate to preach the Word of God, if you will not believe, if you will not receive, nothing will happen to you. Because ang Christian life is about believing, receiving. That is the Christian life. You just believe, and then you will receive. Kapag sumampalataya ka, at wala kang na-receive, wala kang tinanggap, hindi ka sumampalatayang totoo. Amen? Yun ang Christian life eh. Naniwala ka, nababaguhin ka ng Diyos, tanggapin mo yung pagbabagong gagawin ng Diyos sa'yo. Ang Diyos mismo ang mag-mold sa'yo. Ang uhubog sa'yo. Sumasampalataya ka sa kapangyarihan ng Diyos, tanggapin mo ang kapangyarihan na may pamuhay mo. That's why the prayer for the believers is to be enlightened. Maliwanagan ka. That is my prayer for you. That is the first word that I've said before, that the Holy Spirit will enlighten you. That you will know the hope, malaman mo yung pag-asa ng kanyang pagkatawag, tinawag kanya. Maintindihan mo yung pag-asa. Maintindihan mo yung reality nun sa iyong buhay. May pag-asa sa kanyang pagkatawag sa iyo. Sa mundo, wala ng pag-asa ang mga tao. Nawawala ng pag-asa. Pero kay Kristo may pag-asa. Maliwanagan ka na maintindihan mo yung pag-asa na yon mula sa kanya. At maintindihan mo na yung kapangyarihan, maintindihan mo yung kayamanan, yung kaluwalhatian ng kanyang kayamanan na iyong inheritance. Amen! May mana ka. Sabi nila sa langit. Of course, sa langit, meron. Pero sa mundong ito, pwede mong maranasan. Pwede mong i-advance yung mana mo. Remember the prodigal son? Alam niya, may inheritance siya, may mana siya. In-advance niya. Yun nga lang, mali ang pagkagamit niya. But when he realized what he has done, balik siya sa tatay niya. Sabi niya, sa tatay ko, sa bahay ng tatay ko, ang daming tinapay, ang daming pagkain, samantala ko dito, nagugutom ako. Bumalik siya. Kaya kapag ang isang tao, binigyan ng kayamanan, bata pa, immature pa, sisira ang buhay. Kaya nais ni Lord na talagang mag-mature po kayo, mag-mature tayo, para talagang ma-enjoy mo yung kayamanan in here. Yung blessing ni Lord in here. Ma-experience mo yan sa mundong ito. Na yung pinapangarap mo magkaroon ng kaganapan sa iyo. That is the power of resurrection. Can we give God some praise? Pangalawa, first is to acknowledge. Second is to allow. Allow the resurrection power of the Holy Spirit to
quicken you. That's why I use the King James Version of Romans 8:11. God is struck me to that word, quicken. Makapangyarihan yung word na quicken na ginamit ng King James Version. Romans 8:11, second sentence is that, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies. Paniwalaan mo ito, kapatid. Allow mo to. I-allow mo to. That says, He that raised up Christ from the dead shall also quicken. If the Holy Spirit dwells in you, the resurrection power dwells in you. And if the Holy Spirit is in you, the same resurrection power shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwells in you. Siya ay magbibigay sa iyo ng quickening. Siya ay magbibigay sa iyo ng refreshing life, ng power. The word quicken in Greek is zupeo. Zupoyo or zupeo. Okay lang yon. Na ang ibig sabihin, to make alive, to energize, and to restore life to you. So in order for you to experience that, allow the resurrection power of the Holy Spirit to quicken you, to make you alive, to restore life to you, to energize you. That is the power of the resurrection. That is the resurrection power of the Holy Spirit to make you alive. Na ang Christian life hindi papatay-patay. Ang Christian life, hindi yung parabang hirap na hirap ka sa buhay. Di ba? Ang daming Christian, hirap na hirap sa buhay. Mga kapatid, bakit ka nahihirapan? May Diyos ka na mayaman. May Diyos ka na nagbibigay ng pagpapala. Magpatuloy ka sa biyaya ng Diyos. Pag hindi ka nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos, talagang ang hirap ng buhay. Puro effort. Puro striving. But if you are believing, if you believe in the grace of God and you continue in the grace of God, life is effortless. Effortless. Magaan ang buhay. Ang mga taong wala kay Kristo, ang mga taong walang Espiritu ng Diyos sa kanila, bagamat meron silang relihiyon, pero ang hirap ng buhay, ang bagal ng buhay. Pero mga taong na kay Kristo, may Espiritu ni Kristo, may relasyon sa Diyos, ang ganda ng buhay. Basta sumasampalataya at sumusunod, hindi pasaway. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sumampalataya ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, huwag kang pasaway. Amen? Resurrection power begins when the Holy Spirit quickens your mortal body. Ang Holy Spirit ang nagko-quicken ng katawan natin, ng body natin. The Holy Spirit brings the resurrection power into our human body. It's not just about healing. When He quicken your body, hindi kanya lang pinagagaling, binibigyan kanya ng supernatural empowerment. Binibigyan kanya ng lakas. Kaya kapag nagkakaedad ka, yes, nadadagdagan ka ng edad, pero lumalakas ka. Nagiging sariwa ka. Amen? Amen? Bakit? Kasi merong Holy Spirit na nagkuquicken sa'yo, nagbibigay ng buhay sa'yo, nagbibigay sa'yo ng energy. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Allow the Holy Spirit to quicken your mortal body. Allow the Holy Spirit to quicken your body. Allow the Holy Spirit to quicken your thoughts. Allow the Holy Spirit to quicken your emotions. Allow the Holy Spirit to quicken your choices, your decisions in life. Allow the Holy Spirit, the power of resurrection, to quicken your actions, lahat ng ginagawa mo. Alam nyo, everyday ako po ay merong measuring stick. Meron akong panukat. Ang panukat ko ay Romans 12:1 and 2. Everyday. Sinusukat ko ang sarili ko doon sa Romans 12 verse 1 and 2 na sinabi doon, offer your body to God as a living sacrifice. Ialay mo ang sarili mo sa Diyos bilang iyong hain ng pagsamba. Ialay mo yung sarili mo araw-araw sa Diyos. I-consecrate mo ang sarili mo araw-araw sa Diyos. And do not conform to this world. Huwag mo gayahin ang mundo. Do not be conformed to this world. Huwag mo gayahin ang mundo. Huwag mo gayahin ang mga artista. Huwag mo gayahin ang sino man sa iyong buhay.
But be transformed. Mabago ka by renewing of your mind. Na mabago ang iyong kaisipan. So that you will know, malaman mo, yung tatlong bagay. Ano yung tatlong bagay? Good, acceptable, or pleasing, and perfect will of God. I-assess mo yung buhay mo doon sa tatlong bagay na yun na kalooban ng Diyos. Ito ba'y mabuti? Ang pinapanood ko ba mabuti para sa akin? O ang pinapanood ko ay iba na? Ang ginagawa ko ba mabuti sa akin at para sa aking pamilya? Ito ba'y nakalulugod sa Diyos? Pangalawa, nakalulugod ba itong sinasabi ko? Nakalulugod ba sa Diyos yung aking iniisip? Nakalulugod ba sa Diyos yung pamumuhay ko? Nakalulugod ba sa Diyos yung ginagawa ko sa aking kapwa? Ito ba'y perpektong kalooban ng Diyos sa akin? Kaya ang Bible, ang salita ng Diyos, measuring stick, panukat sa buhay natin para mabuhay tayo sa pamantayan ng Diyos. Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Hallelujah. So allow the Holy Spirit to quicken your body, your thoughts, your emotions, your choices, and your actions. In other words, surrender yourself to the Holy Spirit. That's when acceleration begins. Yung mabilis na pagkilos ng Diyos doon nangyayari. You will no longer move in your own strength. Hindi ka na sa iyong sarili, kundi sa kanyang kapangyarihan. I'm here, I'm weak, but I'm strong in His power. I no longer live according to my own strength, but in His power. So anong ginagawa ng Holy Spirit? Paano siya kinuquicken ang iyong buhay? How does the Holy Spirit quicken you? Number one, He quickens you spiritually. The Holy Spirit quickens us spiritually. Kini-quicken siya, binubuhay niya yung iyong spirito. Kaya tayo dati, patay tayo sa kasalanan, pero binuhay tayo ng Holy Spirit when we believe in Jesus Christ. Lahat ng tao patay sa kasalanan. Kapag isang tao namumuhay sa kasalanan, patay siya. Kaya sinabi ng Diyos kay Adam, kapag kinain niyo yung bunga ng pagkakilala mabuti at masama, mamamatay kayo. At kinain nga nila. And that day, namatay sila spiritually because of disobedience, dahil sa kasalanan na kanilang ginawa. At dahil doon, lahat ng tao dumanas ng kamatayan, dumanas ng karahasan, dumanas ng sakit at karamdaman dahil sa kasalanan. Ang kasalanan ang instrumento ng dyablo para sirain ang buhay ng isang tao. Ang kasalanan nagpapahirap sa tao, kaya maraming tao mahirap ang buhay dahil sa pamumuhay sa kasalanan, pamumuhay sa bisyo. You see, the Holy Spirit quickens us. He quickens you spiritually. He removes spiritual deadness and dryness in our life. He awakens our heart to God's voice and His presence. Ina-awaken niya, binubuhay niya yung puso natin na marinig natin ang boses ng Diyos. I heard the voice of God. Narinig ko yung boses ng Diyos sa buhay ko. Tinuwid ako ng Diyos sa aking pagkakamali. I heard Him because of the Holy Spirit. You see, He quickens you spiritually. He revives your passion and zeal. Nire-revive niya, binubuhay niya yung passion mo, yung zeal mo sa Kanya. That's why I am so passionate to preach the Word of God. Binuhay ako ng Panginoon. He quickens me. John 6 verse 63 says, it is the Spirit who gives life. Ang Espiritu nagbibigay ng buhay. The flesh profits nothing. Walang kabuluhan yung laman. Kaya lamang tayo nandito sa laman na to, sa physical body na ito, for us to offer ourselves to God. For us to live for God, not for our own selves. It is the Spirit that gives life. Pangalawa, the Holy Spirit quickens you mentally. Kinu-quicken ng Holy Spirit yung ating kaisipan. The Holy Spirit will give you the clarity of the mind. Aalisin niya yung mga masamang pag-iisip, maruruming pag-iisip. And He will bring renewed thinking and divine ideas. Ilalagay niya sa iyong isipan ang mga makalangit na idea. Ilalagay niya yan. Ephesians chapter 4 verse 23, the Spirit says, be continually in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude. It is the Spirit that quickens our mind.
Kaya pwede kang mamuhay ng malinis ang isipan. Every time na merong ini-inject ang diablo na masamang kaisipan, I command that evil thoughts to get out. And I declare holiness in my mind. Cleansing in my mind. Sanctification, consecration of the mind. Pangatlo, anong ginagawa ng Holy Spirit? He quickens you emotionally. Kini-quicken, binubuhay ng Holy Spirit yung iyong emosyon. The Holy Spirit heals brokenness. The resurrection power of the Holy Spirit heals brokenness. The resurrection power of the Holy Spirit heals depression. The resurrection power of the Holy Spirit heals suicidal thoughts. Mamaya ipagpipray natin kung sino man sa inyo merong suicidal thoughts. Be honest, you will be delivered. You will be quickened. The Holy Spirit will quicken your fear. Alisin yung takot. Suicidal thoughts, of course, and anxiety. The Holy Spirit infuses joy, peace, and hope. Inilalagay ng Holy Spirit sa atin yung kagalakan, yung kapayapaan at yung pag-asa. The Bible says in Romans 15 verse 13, basahin natin na malakas. Ready? Go! May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Do you believe that? The God of hope. Ang Diyos ng pag-asa, puspusin ka ng kagalakan at ng kapayapaan sa iyong pagtitiwala sa Kanya. Hindi ka mapupuspos ng kagalakan at ng kapayapaan kapag hindi ka nagtitiwala. Kapag hindi ka sumasampalataya, paniwalaan mo, sampalatayanan mo. Kaya ang salita ng Diyos, pag pumasok sa tenga, pasok sa puso. Hindi lalabas sa kabila. Pag lumabas sa kabila, ninakawang ka ng diablo. Tandaan nyo, ang diablo magnanakaw. Ninanakaw niya yung salita ng Diyos sa puso at buhay ng tao para yung taong yon hindi siya magtagumpay sa buhay. Kasi ang pagtatagumpay natin nasa salita ng Diyos. Sabi ni Lord kay Joshua, the man who experienced success in his life, God said to him, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. So then you will observe, you will obey to do according to all that is written in it. And then you will make your life prosperous." Sino raw ang gagawa ng buhay na prosperous? Ikaw. It is written in the Bible. When you observe and obey the Word of God, you will make your way prosperous. Ikaw mismo. Kasi may kapangyarihan sa'yo. You will just abide in the power of God in your life. You will just acknowledge Him. You will just allow yourself to believe. Continue to believe. Life is about believing and receiving. Believing, receiving, believing, receiving, believing, receiving, believing, receiving, believing, receiving, believing, receiving, believing, receiving. Kapag hindi ka tumanggap, ninakawan ka ng diablo, ninakaw niya sa iyong tatanggapin mo. Kung nakaupo ka lang dyan, nakikinig ka lang kay pastor at hindi nangyayari sa buhay mo yung sinasabi ng salita ng Diyos sa'yo, ninanakawan ka ng diablo. Kapatid, huwag ka magpanakaw sa diablo. Ang diablo ay naparito para magnakaw, pumatay at sumira ng buhay. Pero si Jesucristo naparito para bigyan ka ng buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na masagana. Fourth, He quickens you physically. He renews your strength when you are weary. Ako, pinapalakas ako ng Panginoon kapag ako'y mahina. Purihin ng Panginoon, kaya kami driver ako, ang gwapo ngayong umaga. Ayan, andun yung gwapo kong driver. Kasi hindi ko kaya mag-drive kasi mahina. Pero pag akit ko rito, lumakas ako. Pinalakas ako ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Thank you, Lord. He brings healing and restoration to your body. Siya nagdadala ng kagalingan at pagpapanauli sa iyong katawan ng kalusugan. He energizes you with divine assignment. Purihin ng Panginoon. Siya nagbibigay siya ng energy para magawa mo yung assignment mo. Bawat isa sa atin mayroong divine assignment. Ang aking divine assignment is to preach the Word of God, to serve God,
to reach out for people. That is my divine assignment. Ang iba sa inyo, divine assignment to worship, to be a worshiper. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang divine assignment. Divine ministry. Kaya sa Sunday, mga kapatid, ako'y nanawagan, at i-announce ninyo mamaya, na sa Sunday, next Sunday, magkaroon ka ng desire to have a ministry in the church. The worship team is open. Many ministries the church are open so that the Holy Spirit will quicken you physically, spiritually, mentally, emotionally, physically. Romans 8:11, second sentence, He that raised up Christ from the dead shall also quicken you. Shall also, siya rin ang magkuquicken saya by His Spirit that dwells in you. This quickening is not just for Christ's crisis moment. Hindi lamang kanya i-quicken sa iyong oras ng krisis sa buhay mo. It is for daily life, mga kapatid. Ang quickening ng Holy Spirit, ang resurrection, it is an everyday life. Kaya sabi ko sa inyo, sa kaharian ng Diyos, it's everyday. Sa kaharian ng Diyos, walang Monday hanggang Saturday. It's always Sunday. It's always resurrection. It's always happiness. It's always blessings and joyfulness. That's why Jesus said, when you pray, pray. That whatever is happening in heaven, mangyari sa lupa. Maging extension ka ng kaharian ng Diyos. You see, resurrection power doesn't just help you. You see, it's a consistent victory, mga kapatid. It is the secret to consistent victory. Sikreto sa pang-araw-araw at patuloy na pagtatagumpay ang quickening ng resurrection power ng Holy Spirit. It gives you an acceleration for you to do the plan of God in your life. Acceleration, pagpapabilis ng galaw ng Diyos sa iyong buhay. Acceleration means making rapid spiritual progress. Yung bang bumibilis na yung spiritual progress mo, mabilis ang paglago mo spiritually. You will advance in areas where you were once delayed and stuck. Mag-a-advance ka, magpapatuloy ka, mangunguna ka sa mga lugar na kung saan naiwanan ka. Kaya nga sa karya ng Diyos, may nauna na nahuli, may nahuli na nauna. That is acceleration. Kasi nga, nag-accelerate, nag-advance doon sa kung saan siya natigil. It's about experiencing divine help that moves you forward faster than natural ability. Ito yung magbibigay siya ng karanasan na ikaw ay tutulungan ng divine help, ng divine power, na ikaw ay susulong forward faster than natural ability. Mabilis. Kaya nga sabi ng Isaiah 60 verse 22, second sentence, sabi dyan, I the Lord will hasten it in its time. Ako ang Panginoon. Pabibilisin ko yan sa tamang panahon. Pabibilisin ko yung galaw sa buhay mo because of the resurrection power. When the resurrection power is active in you, makikita natin mga kapatid, itong mga bagay na ito. Una, you will live in resurrection power daily. Kapag ang resurrection power nasa iyo, mabubuhay ka araw-araw sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo lang siya i-commemorate o alalahanin yung resurrection ni Jesus. Every day you will live in resurrection power. It means strongholds will break faster. Yung mga strongholds sa buhay mo, magigiba, mawawasak. Ano itong stronghold dito? Ito yung mga kuta ng kaaway sa buhay mo. Hindi mo alam, naglalagay siya sa iyong isipan. Hindi mo alam, naglalagay siya sa iyong buhay sa pamagitan ng sakit at karamdaman. Yung sakit at karamdaman, hindi dinesign ni Lord sa katawan mo yan. And you must have that power to command that out of your body and to declare God's healing in your life. So you will live resurrection power daily. Doors of opportunity will open immediately. Yung mga pagkakataon mabubuksan sa iyo. Growth happens quickly. Purpose becomes clearer. Yung layunin magiging maliwanag sa iyo. Do you believe that? Nag-agree po ba tayo? Pangalawa, you will be filled with resurrection power. You will become passionate and on fire to win souls and make disciples.
magiging maalab ka. Kasi sa kaharian ng Diyos, pagdating sa Panginoon, tatanong ni Lord sa iyo, ano ginawa mo sa lupa? Sino ang mga naligtas dahil sa iyo? Sino ang mga naging disciple ng Panginoon dahil sa iyo? That's why you need to be filled, to be empowered with the resurrection power. And third, you will become a carrier of the resurrection atmosphere. The atmosphere of the resurrection will be with you. You will carry that resurrection power. Makikita sa'yo na buhay ka, alive ka, fresh na fresh ka, maligaya ka, masaya ka, maginhawa ang buhay mo. You see, wherever you go, resurrection life flows and divine acceleration into your life, into your relationships, into your finances, in your kingdom assignments. Amen? That is the power of the resurrection life. The power of resurrection power. Ephesians 3:20, basahin natin ulit ng malakas, another version. Ready, go with feelings, with energy. Kasi pagka yung salita ng Diyos kinukonfess nyo, nagkakaroon to ng empowerment sa inyong buhay. Amen? Believe as you confess, and you will receive the power. Ready, go. With God's power working in us, God can do much more than anything we can ask or imagine. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung resurrection power ng Diyos, ng Holy Spirit na nagwo-work sa'yo, magagawa ng Diyos at gagawin ng Diyos ang lahat ng bagay higit pa sa ating iniisip. Higit pa sa ating inaakala. That is the power of resurrection. You see, experiencing the power of resurrection is not a once-a-year event. Hindi lang siya isang beses. Mga kapatid, it is a daily invitation to walk in supernatural power. The Holy Spirit is not just here to comfort you, but is here to quicken you. Narito ang Holy Spirit para buhayin ka, i-empower ka, i-accelerate ka. Ask yourself today with this question. Am I living as one raised with Christ? Ako ba ngayong umaga ay nabubuhay na binuhay muli kasama ni Kristo? Nasa akin ba ito? Pangalawa, am I walking or living in resurrection life or still relying on my own strength? Ikaw ba ngayong umaga, nasa iyo ba ito? Lumalakad ka ba? Nabubuhay ka ba? Dito sa tinatawag na resurrection life or resurrection power, or still, nabubuhay ka sa sarili mo? Mga kapatid, ang Christian life is about living in yourself. It's about living for God. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang lahat mamatay sa Kanya at mabuhay para sa Kanya. Third question, am I allowing the Holy Spirit to move me forward in God's divine acceleration? Ako ba? Inaalaw ko ba? Ina-acknowledge ko ba? Pinahintulutan ko ba ang Banal na Espiritu na isulong niya ako ng mabilis doon sa divine acceleration? Mga kapatid, itong nakaraang Semana Santa natin, I focus on the Word of God. Natapos kong basahin ang Book of Luke, natapos kong basahin ang Book of John, natapos kong basahin muli ang Acts. Patapos na ako, 8 chapters na lang. Pero sa Acts, makikita mo yung kapangyarihan ng resurrection. Kasi yielded sila sa Holy Spirit. Surrendered sila sa Holy Spirit. They allowed the Holy Spirit to move mightily in their lives. For 21 years, this is my cry. Itingi ako sa Panginoon. Kasi ang church na to, ang pangalan ay Acts. Acts Community Ministries. Acts. Hinahang mo sa Book of Acts na pangalan. That this church will truly become a New Testament church. That is my prayer. That is my desire.
Let us have this full awareness that the resurrection life is alive in us. This resurrection power is alive in us. And by that power, we are called to acceleration, living in God's power. Ang buhay, mga kapatid, ay pasulong, pataas, pasulong, pataas, pasulong. Hindi pataas, pabagsak, pataas, pabagsak. No, hindi. Kung magiging devoted lang tayo, fully committed lamang tayo, and allow the Holy Spirit to walk in us. This is the last verse before I pray. Since we live by the Spirit, since the Holy Spirit is in us, since we have the Holy Spirit and we are the temple of the Holy Spirit, let us keep in step with the Spirit. Acknowledge Him. Allow His presence in you, His power in you, to be in step with the Spirit. Pabibilisin niya ang iyong buhay. Palalakasin niya ang iyong buhay. Pagagalingin ka niya. Babaguhin ka niya. Ayusin ka niya. I declare that the same Spirit who raised Jesus from the dead lives in me. Resurrection power flows through me now in every part of my being, bringing strength, healing, and divine energy. I receive supernatural energy in my body, clarity in my mind, and fire in my spirit. Every dead area in my life is coming back to life. Dreams that have been buried are rising again. Vision is being restored, and purpose is being fulfilled with speed and power. I declare that the power of the Holy Spirit is breaking every chain of delay, distraction, and defeat in my life. I rise above limitations, setbacks, and stagnation. I am moving forward in God's purpose with supernatural acceleration through the power of the Holy Spirit. I walk in step with the Holy Spirit's direction. I advance with divine favor, and I accelerate with divine strength. I live daily under an open heaven, empowered, anointed, unstoppable, and full of faith. I declare that the resurrection power is in me. I live in God's acceleration, and I will fulfill my destiny quickly and fully to the glory of God. In Jesus' name, amen. Come on, give God that praise. Hallelujah.